Dito guys. Yan. Landi pa rin. Pinapakain ko na lang kasi baka darating yung barako. Ano siya? Yung painan natin sa baka. Saka sa balde. Ang sarap mamuhay dito sa probinsya guys. Kwentuhan muna tayo. Dati akong isang OFW. 9 years din ako nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag-isipan ko na bumalik na lang dito sa Pilipinas para magsimula ng kaunting negosyo. At ito yung naisip ko na gagawin, yung maliit na babuyan. At saka mag-aalaga ng baka. Sa ngayon, mayroon na akong 3 baka. Tapos itong baboy ko, naka-harvest na ako ito ng 7 piraso. First parity niya is 7 yung anak. So ito ngayon magsi-second parity na to. Tapos may konti akong tanim na saging dyan. Yan, tinamnan ko yan ng saging. Yan. Tapos may bunga na din doon. Naka-harvest na rin ako. Tapos may kaunti rin ako niyog dito. Yan. May mga niyog din. Yan sa gilid. Tapos tinataniman ko rin yung mga bakante na area, yung wala pang niyog. So ang tinanim ko yung dwarf para madali siyang mamunga. Ito yung buhay namin dito guys. Simple, tahimik, mapayapa. Higit sa lahat, masaya. Masaya kasi kasama mo na yung pamilya mo. Kasama na ko na yung anak ko, yung asawa ko. Tapos ngayon, ako na yung naghatid sa kanila, nagbabantay sa school. Kasi si Mrs. nagtatrabaho. So, isang malaking desisyon sa buhay na ginawa ko yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas. So, biruin mo 9 years kang nagtatrabaho sa ibang bansa. Lungkot, pangungulila, yung mga events na hindi mo na puntahan kasi wala ka. Ngayon, naranasan ko na. Hindi naman ako nagsisisi na umuwi ako dito sa Pilipinas kasi ang buhay talaga ay nandito. So, nung andun ako sa ibang bansa, ang life ko lang doon is trabaho, bahay. Yan. Ito yung mga niyog natin. Tapos ngayon punta tayo sa baka. Kunin natin yung baka natin guys. Kasi doon natin pinastusan.
sa malayo. May mga opportunities na dumating na pwede ako makabalik sa ibang bansa, makapag-abroad ulit. Kaso inisip ko na dito na lang ako sa Pilipinas, kasi kung iiwan ko ulit ito, tapos mag-uumpisa na naman ako doon. Tapos pag nainip ako doon, uwi naman dito. Wala na akong, yung naumpisahan ko dito is mahinto. Kaya sa isip ko, bahala na kung anong kahihinat na nito. Basta importante, kasama ko yung anak ko, kasama ko yung asawa ko, yung pamilya ko, mga kapatid, mga anak. Ayos lang kahit wala akong masyadong ipon. Tulad ngayon, wala akong trabaho, so wala akong income. May income ako minsan kung sa saging, kung sa baboy, yun lang. Pero ayos lang din, masaya naman ako. Dito pala ako guys, papastol ng mga baka namin ito sa area na to. Hindi sa akin to, bahay namin. Wala silang wala silang mga hayop, silang baka, kaya open din yung area na to. Kaya dito kami nagpapastol. Marami kami nagpapastol dito. May mga baka din dyan, ibang may-ari. Malawak naman to eh. Yan, sobrang lawak. Doon pa doon sa gilid. Dito rin sa area na yan. Ang hirap dyan kasi strict ko yung may-ari dyan. Dito naman nagpapaalam naman ako sa caretaker kung pwede ba ako makapastol, kasi yung area ko doon maliit lang. Sabi naman niya is ayos lang naman, kasi wala pa naman mga tanim dito na So, ito yung baka natin guys. So si Baba, ito yun, dumalaga to. So malapit na rin itong maglandi. Tapos ito yung bagong panganak natin, na yan, 1 month old. Nag 1 month siya nung February 24. Tapos yung mama natin, mama cow, yung mama cow natin. Yan. Ito yung buhay ko ngayon dito sa Pilipinas. Dati buhay ko doon sa ibang bansa, opisina, aircon. Dito ito yung ko, yung environment ko, na sobrang saya. Sa umpisa lang mag-adjust ka, kasi hindi mo pa hindi mo pa galamay yung paano mag-umpisa, paano yung sistema. Pero sa kalaunan masasanay ka rin. Umuwi na sila, alam na nila yung daan punta dun sa amin. Uhaw na to kaya nagmamadali.
Ito yung iniinom nila. May halo yang asin, tubig at may asin. Ito. So, malakas na rin uminom yung baka natin isa.